Hey guys, welcome to my channel. So today is Wednesday morning dito, no? January 3, 2024. New year, new gun. So ito pinakauna kong barrel for 2024. Pinick up ko yesterday. Pero in order ko yata ito nung 28 or 29. 29 yata. So yan, kita nyo naman Keltec. So nung pag-pick up ko kahapon sa dealer ko, tinanong niya ako kung may Keltec na daw ako. Sabi ko, ito yung una kong Keltec na pistol, pero meron akong Keltec Sub 2000. Sabi niya kasi, iba kasi yung iba yung Keltec, iba yung basta ibang, hindi siya yung mga katulad na traditional firearms. So right off the bat, yung case, okay? Kita nyo, yan yung brand niya, Keltec. Maganda yung case niya, custom, no? And rugged, kasi may mga parts na pinatibay sila. Yan, they beefed it up. So imagine niyo, sabi nyo, gun unboxing pero inaano mo yung case. Yes, kasi if it's worth mentioning, why not? So, kasi traditionally, meron na rin tayong konting comparison. Kita nyo yung Taurus na TX22, cardboard box lang. O, saan ka pa? And mas mahal yung Taurus TX22. Mas mura to. Magkano mabili ko dito? Siguro around 250. Ito, 169. 169. Sama pa. Sabi ko, kaya binili ko na kasi pag nagtakas na naman, manghinayang ako doon sa deal. Okay, so magandang value ang Keltec, no? Although hindi ako interested doon sa iba nilang mga naunang pistols, like yung mga PF9, mga PF series nila. Parang they feel cheap. Parang mumurahin. Okay, so ito, based on reviews ng iba, diba? Maganda performance ng Keltec P17. Yan, bagong-bago, may tag pa. Okay. So, maganda yung case. May kasamang chamber flag, trigger lock, at saka ito importante, tool. Para may threaded muzzle adapter siya, 1/2 by 28. So in this one, kaya magandang to, suppressor hose. Siyempre, sticker ng Keltec. Ito, sticker din to, Keltec. Ito pa, ayan, Keltec. Okay, that's it. And, so grabe yung value nito, no? Mura na siya. And maganda yung case. Tapos, threaded pa yung muzzle, may option ka. Tapos, 3 pa yung magazines. Kakaiba kasi usually, 2 lang yung magazines eh. Yung iba nga nagtitipid, 1 magazine lang. Okay? So, 3 siya. Ayan, 3. Yun lang, no? Yung pagkakagawa ng magazine niya dahil plastic or polymer, mukha siyang mumurahin. Pero ang ginawa ng Keltec, ni-reinforce niya, no? Ribbed para tumibay. And based on my review, research sa mga reviews ng iba, no? Wala naman silang problema sa magazines ng Keltec. Yun nga, it works. Although mukha siyang mumurahin kasi plastic. Hindi naman daw problema. Ito yung ribbed. Tapos, wala siyang loading assist. So, diretso load lang talaga. At least, kahit pa paano, may 3 ka ng magazines. Diba? And, let's go to the gun. Bagong-bago. Kasi na nga natin to. Yung TX22 ko, bagong-bago pa din eh. Ginawa ko ng unboxing video a few weeks ago, pero hindi ko pa rin napuputok. Kasi syempre, holiday season. Medyo busy tayo. Okay, so ito, initial impression video and konting comparison na rin sa Taurus TX22. Okay, so nung una, nag-decide ako na, sige, this time or next year, mas madami na akong ipuputok na 22LR kasi mas mura. Kasi nga, nagmamahal na yung mga bala ngayon. So, nag-decide ako, sabi ko, ano kaya, TX22 or Keltec P17? Sabi ko, sige,
TX22 kasi yung TX22 full size yung itsura niya. Mid-size to full size. As compared dito, ito compact maliit. Kaya binili ko to. No, nung nabili ko na to, hindi ko pa siya napuputok pero nakita ko yung deal nito, no, sobrang mura. And nakita ko yung mga presyuhan sa gun show sa Pilipinas ako, napakamahal. Sabi ko, okay, bili na rin ako. Mamaya pag tumaas pa to, hindi na siguro bababa pa sa kuha ko, no? Sobrang mura na ng kuha ko. 169. Anyway, plus free shipping yun Okay, ito siya. Nung nahawakan ko siya, it reminded me of the Sub 2000, no? Although plastic siya, well built, matigas yung plastic, matibay yung plastic na ginamit. Actually, mas matigas pa nga yung plastic nito compared sa Glock Kung meron kayong Glock na pistols, no? Pisilin nyo rito, ang lambot dito. Manipis yung polymer na ginamit. Ito if I'm not mistaken, similar siya sa glass field na. Yung glass field nylon ng Ruger mas matibay, kaso mas mabigat. Ito magaan, pero similar. Maganda yung quality ng plastic na ginamit. Yun na lang sasabihin ko sa inyo. Or polymer. Yung polymer is a type of plastic Baka sabihin nyo, hindi yan plastic, polymer yan. Polymer is a type of plastic. Type lang yan. Okay, kakaiba siya. Kakaiba yung takedown. Kakaiba yung pag-operate. Yan lang. Pati yung yung slide lock, slide release. Andito lang sa right side. Sa kabila, wala. And kita nyo naman, yung ibabaw lang ang umaatras sa bante. Ito, naka-fix to. So, kakaiba yung design nila. Kakaiba. Fiber optic front sight. Rear sight, blacked out. Yan ang uso ngayon. Para mas madali daw ma-acquire yung front sight. Tapos, ambidextrous yung safety. Red is dead. Na-activate ba yung safety? Ayan, pwedeng i-activate yung safety kahit naka-lock back yung slide. Tapos, kita nyo yung barrel. Ito yung papalitan para maging threaded siya. Tapos, 2 slots. Picatinny rail. Long slot. Kung gusto nyo lagyan ng laser or ilaw or light. I'm not into that. Lalo na kung maliit yung barrel. Kaya ka nga bumili ng maliit para maliit siya. Pero pag lalagyan mo ng kung ano, lalo siyang lalaki. Pero at least, saan siya? Option kung gusto mo. Kung gusto mo. And alam niyo ba, pag naglalagay kayo ng light dyan, nakakatulong yun sa recoil kasi added weight yun sa baba Anyway, ano pa? Kel-Tec. Yung serrations niya sa likod, malalim, so madali siya ikasa, madali i-rack. Actually, being a 22 cal, kayang-kaya to, madali na talaga siyang i-rack. Tapos nilagyan pa niya ng yung deep cuts sa likod. Kayang-kaya to ng bata o mga babae or first time shooters. Kayang-kaya ko yan. Walang ka-effort to. Sabihin naman ng anti-ganja, uy, kaya mga bata, hindi Siyempre, mga young shooters, maganda, iti-train mo na, bata pa lang. Hindi mo naman ibibigay mo to sa kanila na bahala kayo, kayo, paglaruan nyo mag-isa. Hindi. Sabihin, kaya na nila i-manipulate pagka tinuruan nyo sila. And lalo pagka mga first time shooters, syempre, na-intimidate sila, pagbigyan mo sila ng mga full size, bibigyan mo agad, 1911, 45, ma-intimidate. So maganda, I really strongly advise na pag mga new shooters, mag-start kayo sa 22. Kasi doon yung talagang mapapractice yung shooting form nyo, yung trigger discipline, yung target acquisition, okay? Kung ano-ano. So maganda tas hindi kayo ma-intimidate. Kesa bigyan kayo, bagong-bago kayong shooter, bigyan kayo 1911 agad, 45. Diba? Nakaka-intimidate kasi malaki, tas malaki yung bala. Anyway. What? Okay. Yan. So, ito siya. Tapos, yung plastic part, yung part na walang mga
stippling, walang mga design, makinis, no? Yung likod, medyo makinis din. Ito, may design, medyo makinis pa rin to eh. Walang rough edges, yun ang gusto kong sabihin. Left and right. Squared off ang trigger guard. Yan ang yan ang gusto ko. Parang napaka old school pagka rounded ang trigger guard. No, parang lumang design yon. So mas gusto ko yung mga square na trigger guard na. Why? Mas marami siyang options. May mga pistol lasers na sa trigger guard kinakabit eh. Diba? Mas madali ikabit. Tapos magaan siya. Wala tayong weighing scale. Pero syempre, definitely mas magaan siya compared sa TX22. Parehas lang sila na 22LR. Syempre, kasi mas malaki yung TX22. So, talagang compact siya, no? So, compact. So, alam nyo, pinapanood ko yung mga ibang YouTube videos about the Kel-Tec P17. Yung iba, ginagamit daw nila ito as a carry pistol. No? As a carry pistol. Kasi maliit lang siya. Tapos, mahina ang recoil being 22. I don't know about that, pero that's the good thing about the gun world. Ang dami na kasing pagpipilian. It's up to you. Hindi ko kayo kukontrahin kung gusto nyo mag-carry ng 22, 32, 380, 25 ACP. Kaya at least nagkikarry. Ang sinasabi ko na, at least nagkikarry. Iba nga hindi nagkikarry kahit ano eh. Di syempre, lamang pa rin yung meron. Diba? Some things are better than nothing. Plus, I think yung CCI naglabas ng bagong bala ngayon. No? Bagong bala na 22LR pero maganda yung niya, yung performance niya. So, I don't know. Pero sa akin, syempre, personally, magkikarry ba ako ng 22? Hindi. Bakit? Kasi ang dami kong baril, ang dami kong options eh. No? The smallest I can go is siguro is 380. Hindi ako believe sa mga rim-fired ammunition. Yung bala mismo para sa akin hindi siya dependable. Minsan may mga rim-fired na bala na na hindi nag-ignite. Yun ang delikado ron eh. Pag kailangan mo. At least mas reliable talaga by science, reliable ang center-fired ammunition. So compact, mid-size. Kasi, parang kasi laki nito yung Glock 19. Tapos yung grip niya, full size. Ayan. So, Kel-Tec P17, siguro, gagawin ko ng mas in-depth na comparison to. Pero right off the bat, makapansin nyo, no? Yung sight niya, fiber optic front sight na. Fiber optic front sight. So, for the price na binayaran ko dito, ang dami ko talagang pros compared do sa price na binayaran ko. Fiber optic front sight, 3 magazine, maganda yung case, ambi yung safety, and merong 2 slots for pick rail. Tapos, yung nito, yung safety nito kakaiba. Paddle type sa sa dito. So, hindi mo siya ma-activate syempre. Pwede mo kinasa. Kasi naka-safety ako dito. Mag-release pala to, sorry. Ito na pala yung safety ko, sorry, nalito ko. Safety, mag-release. Kaya pala, kasi wala akong magazine. Yan, kaya hindi ko yun lang, ibababa mo talaga siya. Ibababa mo to. Okay, so palaging ginagawa ni Graham Bates to eh. Tignan niya kung yun, tumatalon yung pag-eject. Okay. At least alam mo hindi siya mag-stick. Alam niyo yung mag-stick, yung pumuputok ka, kailangan mo pang hilahin pababa. Yun yung nag-stick. Ito at least hindi. Drop free. Drop free magazine siya. And what else? Yan, nakalagay P17 22LR. Yung mga writings niya very subtle. Itim lahat. Kel-Tec. May isang brand na ang daming nakasulat. Nakakailang. At least ito black lahat. Yung sulat. Tapos ito lang. Nakita niyo yung sight kakaiba din. Kailangan natin ng ganito sight. Yung adjustment niya talaga spring loaded.
Tapos meron siya rito bolts. Alam ko pagka lagyan mo doon ng red dot, papalit ka ng buong upper buong slide Tataka lang ako bakit hindi nila in-incorporate. Kailangan po magpalit. Anyway, yan po siya. Very compact 22LR. Maganda rin training tool, no? Compact na pistols and in 22LR. And sabi ko nga, for new shooters, diba? Late niya. TX22. Ito niyo yung size comparison. May about an inch and a half. Parang ganon. An inch and a half ang Tapos yung length, mas maliit pa rin siya. Tapos pareho sila halos ng trigger guard. Ganyan. Hindi ko pa siya napuputok pero I like it. Yung mismong construction niya. Yung fit and finish niya. Walang loose parts, walang nagsishake, walang... Basta maganda yung pagkaka-build nito. No? Ang pinanginayaan ko lang hindi ko to nakuha ng may kulay. Nag-aabang ko may kulay. Mas mahal. Yung olive drab tsaka FDE. OD green. Yan nga. Olive drab. Tsaka OD green, FDE, ano pa ba? Yun lang yata available Black lang. Because sige, black na akong black. Kung mura naman So, eto po siya guys. Makita nyo rin yung yung taas. Ito yung sight. Okay. Kel-Tec P17 22LR. Hindi ko lang, hindi numbered to. Wala. Kalimutan ko na kung ilang capacity ng magazine. Alam ko 10 rounder lang yan. Anyway, so ayan po. Maganda ang build niya. Construction wise. Tsaka yung fit and finish. Malamang ito yung takedown nito. Yan. Trigger pull pala. Pakita ko pala dapat yung trigger pull bago tapusin. Ito. Reset. Okay, maikli din Maikli. Ayan lang. Short. Okay, pwede. Kaya pala may mga nagko-consider din nito compared dito. Yung iba kino-consider to Ito kinuha ko dalawa. So para talaga ma-compare ko. Okay guys, so kung nag-enjoy kayo sa video na to, please click like and subscribe and thanks for watching.